Good morning guys, this is Motobanky, your mechanic on the go. Today's video, magpapalit tayo ng brake pad sa likod. So, papakita ko lang sa kung paano palitan, yung mga example para makatulong din sa may owner ng mga CS o CST. Medyo lang to, yung brake nito sa likod, may electronic module. Hindi siya pwedeng basta-basta pipress lang. So may technique to para mapalubog mo itong piston. So kailangan mo siyang ikutin para masalpak mo rito ng sakto. So may mga method na ganun. So bago ko ikutin para sigurado lang, tinanggal ko muna yung battery terminal para sigurado tayo hindi magkaroon ng error. Tapos yung mga sample na binili natin itong parts na to nabili namin kay MJS part saan yan? Sa may malapit sa Banawe, sa may Amoranto. So ito yung bago, ito yung luma. So ito lilinisin lang natin yung mga i-degrease natin para may mga ayan. To safe naman to, hindi naman siya hindi katulad ng mga gasolina, medyo harmful, medyo sa mga goma, lalo sa mga oil seal. So ayan, kaya naman din ako nagpapalit din kasi ito na itsura niya, manipis na rin. May plano kami ng family na pumiyahe itong over the weekend, itong mga weekend na dadating. Sabi ko magpalit na rin para at least ibis yung aberya, para yung safety na rin, una safety sa daan, lalo pag maalis, lalo yung may dala kang sasakyan, matik yan, dapat maayos yung mga preno natin para at least sa kaligtasan din natin. So ayan, ito yung mga papalitan, isang salpak natin mamaya para natin ito ilinisin lang muna natin, tapos mamaya ipakita ko sa inyo paano ayan. Ayan. Ang model nito MG CST. Ito naman yung model nito, yung turbo version, 3 cylinder, 1.3 liters lang. So power siguro mga 163 Newton meter. So okay din, matipid na, malakas yun. So guys, I'm back. So ito yung sinasabi ko sa inyo na yung guide lang na pagpalit na kayo ng pad, nakasalpak na. So unahin muna natin to para makakita nyo yung sinasabi ko na idea. Ito yung brake pad na bago. So salpak natin siya. Yan. Tutulak mo lang siya dito, ito pumasok doon, yan. Tapos ito, syempre pag bago yung pad mo, hindi mo mapapasok ito wala ka lang clearance. So kailangan tsaka guys, ingatan nyo ito yung sakit.
babali. So pwede naman ingatan lang. So ito yung nasabi sa inyo kanina. Ito yung iniikot ng clockwise to. Pero dandahan lang. Wala kasi tayong ito lang ang may tools ako, pero pwede naman to. Vice grip. Ikutin mo lang ng clockwise para bumaba yan. Ikot mo lang hanggang sa bumaba yan. Ayan. Ayan. Mga 3 ikot lang siguro yun. 3. Pero matatansya mo naman pag sinalpak mo yun. Kung pa pwede na siya. Ayan. Medyo kasi pag inikot mo lang kami medyo matigas eh. So pag naikot niya hanggang sa bumaba yan, papapasok nyo na yun. Kasi itong caliper na to, hindi siya basta na ordinary na caliper. May electronic module kasi siya, yung console siya. So hindi mo pwedeng pwersahin yan. So dapat ingatan. Kunti lang, hindi bababa rin yan pag nikot. Ito yung tatawag na electronic handbrake. So hindi na uso, hindi na yung katulad dati na conventional na handbrake na mano-mano may kable. Pero to kasi may gear, may solenoid, nagpapagana rito para umikot yan. May mechanism yan sa loob na electronic. Pag napuputput ko, self-adjust yan. So yan, try lang natin baka konting adjust pa. Pero ingatan nyo rin kung wala ibang tools na pero vice grip pwede naman. Pero ingatan nyo lang makagat yung goma, yung boot, rubber boot. Ayan. Pasensya na, medyo isang camera lang hawak ko. Yan, bumababa na rin. Kunti. Yung isa bumaba yan. Clockwise ang ikot niya para bumaba. Sa mga nagdi-DIY, para at least may idea kayo paano ginagawa. Hindi mo siya pwedeng i-press ng C-clamp ha. Big no tayo doon. Masisira yung mechanism sa loob nun pag pinirsa nyo. So dapat mano-mano lang, ingatan din ang pag-ikot saka yung pagka-clamp. Sa vice grip di mo naman kailangan ng yung tension talaga na super grip. Baga gamay mo rin yung tansya mo rin doon sa kamay mo pag iniipit mo siya. Ayan.
konti pa para makita nyo para ano. Sandal mo lang ganun para at least makita mo. Importante ito, umiikot to eh. Ito to. Yan dulo-dulo para maikot mo. Check natin kung pa pwede na. Hindi lang guys, medyo ang video natin. Yan, pumasok na. Yan, ito na yun, yung adjustment. Pag kinabit mo naman yan, magsa-self-adjust yan sa electronics. So, pag na-reach nyo yung todo yung sa servo. Ito servo kasi ito eh. Servo motor. So, siya yung nag-handbrake, siya yung nag-adjust kung siya yung tumutulak. Siya yung tumutulak dito. So yun. So na-reach naman natin. Kakabit na lang natin. Lalagyan na lang natin to ng Loctite. Para ibabalik na lang natin siya rito. Yun. Ni-reset na natin yung ano, yung sa handbrake. So okay na siya. All goods. Anyway, this is Motobanky, your mechanic on the go. See you na next episode ng video natin. Salamat sa inyo, salamat sa support. Share and likes sa Motobanky. Ciao!